Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po, magandang gabi sa inyo lahat mga kaagapay. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito si Kuya Pilo, si Coach Pilo Laharca, right here with you. At magsasama-sama po tayo ngayong gabi ng Biyernes dahil isa na namang episode ng Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. At syempre, andito pa rin tayo sa istasyon ng DZAS 702. At dito ay patuloy tayong nagmi-minister para doon sa damdamin ng ating mga kababayan, ng mga kaagapay natin dito sa ministry ng Far East Broadcasting Company Philippines. And we are thankful that you guys are all here. Kaya heto na mga kapatid, mga kaibigan, katoto, katropa, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, lahat ng K. Sama-sama na tayo, hilahin nyo na dahil mayroon tayong very special guest. At siya ang presidente ng Philippine Association for Christian Counselors na patuloy nagbibigay ng libreng online counseling para sa inyo. Mamaya sasabihin ko yung link kung paano makapunta doon. Pero itong aking guest ay talagang isa sa mga naging kaibigan ko na very, very good to be with. I'm so happy to have her with me right now. Siya rin ay presidente ng Asia Christian Counselors Association. So, international na bigatin tong kasama natin dito. And meron din siyang kinoconduct na ministry na patuloy na tumutulong sa mga tao through Heal for Life Philippines. At siya din ang pangunahing nangangasiwa, ang presidente doon. So, I'm very happy to have her with me, a very, very good friend of mine. And I'm very thankful for God's blessing upon her. And she has been a blessing to me and to a lot of other people. Thank you very much for being here, Ate Joy Laberinto. Ate Joy! Hello, good evening. Oo, good evening sa ating mga tagapakinig, yung ating sinasabi mong taga-agapay, ano pa ba, kasama sa ating paglalakbay, mga yung ating mga kaibigan, not just in the Philippines, Pilo, but even global ito, no? Yes. Even other countries are listening to us. Yes. So magandang gabi, magandang umaga kung saan man kayo naroroon. I want to extend my warm blessing to you. Amen. At alam ko na habang nakikinig kayo ngayon, I believe the Lord is talking to them also through us, Pilo. Amen. Totoo. Ay, Ate Joy, alam ko napaka-busy-busy mo. Kaya salamat for this time. Thank you for having this time for us to be guest ng ating DZAS. Nako, I'm sure maraming mga nag-aantabay sa iyo kaya may mga fans ka na nakikinig. Go ahead and greet these people you'd like to greet. You're open right now. Go ahead, please. Okay, ang isa sa mga nakikinig lagi sa iyo, Pilo, not just to me, no, yung husband ko. I want to greet my husband, Architect Bong Laberinto, kasi talagang avid listener mo yon. At saka yung ating mga kasamahan sa PACC, you know, yung ating ka-officers dyan na talagang nagtatrabaho so much. Okay. Sila Zila, Una, Jane Lee, okay, Pastor Mike, and you know, Adrian, oo, mga ano yan. Tapos, I want to greet also yung kaibigan ko sa Tagaytay. Oh, yan. Sila Dexter, yung asawa niya, si Corito, at saka yung anak niya, si Dwayne, at saka si Adrian. Okay. Yeah. Yeah. Kuya Bong, hello. Happy listening. Yeah, thank you very much. Nako, marami tayong mga katropa na talagang nakikinig din, ano? Maski sa ibang lugar. Gusto kong batiin ngayon yung ating kasama sa New York, si Kuya Monde Bernal. Kasama ang family niya, si Shanine, tsaka anak niya si Isabel. Hello! Si Shane Dignadice, si Pastor Carlos Lavisteros, Kuya Egay Espinosa,
Pastor Nimrod Suerte, Pastor Jom Limlingan, kaya Pastor Sam Rendal. Magkakaibang churches sila talagang. We praise God for your life. And meron tayong mga kasama, mga katropa sa Japan. Si Ate Ging and Ferdy Katabay, nasa Tokyo Baptist Church. Kasama sila, anak nila si Ian tsaka si Earl. And happy listening din kay Karen and Malen Damian doon sa Tokyo Baptist Church. I think meron pang ibang mga grupo na naandun. Thank you very much. Kay Benji Baclagon, kay Neneng, Ate Neneng, Misha, Chantel, Johan, ang kanyang mga anak. Wow. Kuya Arnel Macariola, hello, magandang gabi. Ate, baka meron ka mga gustong batiin, mga kamag-anak, mga kaibigan mo dyan sa Oo. social, mga ACCA people. And Oo. ECCA people there. English speaking Philo. oo nga, English speaking yan. May translation. Pwede yata i-translate yung Tagalog. Oh, yung taga Heal for Life, yung mga sila Sylvia, Esther, at saka si Josie, si Yes. Ruby, si Rose, yan. Yes, hello. Alam mo doon sa Kayutang kung saan kami tatayo sa ng healing place namin. Nagulat ako. Sabi Oo. niya, "Oh, napakinig kita sa Heartline." Yan si Yes. si Angel, si Agnes, yan Amen. at saka si G, yan mga nakilala nila ako sa Heartline. Amen. Amen. Noon, nagulat nga ako kasi, uy, napakinggan kita, kilala kita. Tapos hindi ko sila kilala. Greet you. Praise God. Oo, i-greet mo sila. Mm-mm. Yan, yan. Thank you Oo, very much, I'm gonna greet Angel. you, Agnes, G. Oo. Kumusta kayo dyan? Mm. Okay. And kung meron kang activity for Heal for Life, especially kung within the month or even next month, pwede nyo pong i-announce para ma-invite din yung mga taong maging acquainted, maging ma-benefit din ng ministry ng Heal for Life. You can Ganda. Maganda yan, Pilo. Kasi ang Heal for Life is a unique, Healing Week program na ang participants lang namin, very small, no? 5 to 6 participants kasi yung program namin is very intensive. Oo. Talagang program to deal with the childhood survivor of childhood trauma and abuse. Mhm. So alam mo yan, pag binubuksan mo yung trauma, maraming triggers. So hindi mo sila pwedeng ilagay sa maraming tao. So yun yung aming program. 5 days residential, tapos isolated place, nasa bundok, off-grid. So kung Oo. gusto nyong, we run that every month, every last week of the month. So kung gusto ninyo, you can contact Teresa 0928-908-0062 to inquire kung paano mag-join. Again, that's 0928 908 0062. Okay, yan yung Heal for Life Ministry. Okay, Heal for Life. Mm-mm. For those na para doon sa mga mayroong trauma or may Mm-mm. mga conflicts sa buhay na gusto Yes. mag-treat, gustong mag-intensely deal yung kanilang mga trauma, yung mga issue sa buhay. Nako, buti may ganitong ministry si Ate Joy. Thank you, Ate Joy. Sige, mamaya, re-announce ko mamaya after this, okay? Oo. Pero gusto ko rin i-discuss yung Philippine Association of Christian Counselors Association. Yung dream naman natin dyan, yung vision naman natin, gusto nating mag-partner sa mga churches. You know, mananawagan ako sa mga pastors, mga Christian church leaders, kung pwede invite nyo yung Philippine Association of Christian Counselors na paano kami makapag-partner sa mga churches, no? Lalo na tumataas ngayon yung mental health crisis. So binigyan tayo ng special tawag ito anointing from God, special training para ma-integrate yung psychology, theology, mission and ministry, which nasa Philippine Association of Christian Counselors. Yes. So gusto natin itong this year, ang isa sa mga vision talaga ng PACC is mag-connect at mag-partner sa mga churches through inviting the pastors, the church leaders na maging member ng PACC. And they can invite us, no? Give mga training sa counseling issues, gano'n. Basic counseling skills, yon. Pwede tayong invite ng mga church leaders.
Very and good. pastors. Yes, Mm-mm. this is a very good vision. So mga pastors, mamaya i-remind ko sa inyo. Pero it is an opportunity to learn more about psychology, about the mental health issues, and we need a biblical foundation also doon sa pagtalakay ng mga psychological topics. So yan. Nako, sa lahat ng mga Mm-mm. kaagapay nakikinig, ay, opportunity nyo na yan para malaman kung paano makatugon sa mga modern psychological problems, but we need to see it in the light of God's word also. So, Mm-mm. yeah, very soon, contact us, okay? Mamaya bigay ko yung details ng paano kayo makakontakt sa PACC. Yan. And then, from here on, I'm gonna keep announcing that. Okay, yan. Wow. Yan, thank you. Welcome, Ate Joy. At eto, ang ating mga kaagapay ay meron ng mga katanungan. Grabe, are you ready? Yes, Pilo, ready in the Lord. Yes, let's do this. Here's our first question, sabi ng ating listener. Totoo po ba yung fall out of love sa mag-asawa? Uy, ano to? Kasi namamanhid ka na and parang mas nakaka peace of mind ka pag hindi mo siya kasama. And parang mas masaya ka kapag wala yung asawa mo. 13 years na po kami married. Mom ako, at may apat na po, mom of 4 children at non-working po. Pero nag-online selling din. Yun. So, falling out of love. Wow. Yan. Ate Joy. Ang una niyang tanong, totoo ba? Nangyayari ba ito? Reality ba ito? Is this contextual? Alam ko, totoong-totoo yan. Nangyayari talaga yan. Fall Hindi out of lang love. siya. Pero parang Mm-mm. siguro i-clarify ko lang, baka ibig niya sabihin fall out of love, hindi na siya. Hindi na siya totally permanently wala nang pagmamahal sa tao, gano'n? Hindi naman siguro. No, sabi nga niya Pilo, namanhid yung Manhid. kanyang damdamin at Ah, sinabi niya mas ano daw, mas masaya siya pag wala doon yung kanyang asawa kasi mas relax ang kanyang katawan. Pero pag oo. nandiyan, hindi siya makarelax, namamanhid yung katawan niya kasi nagtitiis siya. So, Opo. ngayon gusto nating bigyan ng konteksto to, totoo ba itong nangyayari? Marami mga factors bakit nawawala ang, ang Oo. tinatawag na parang bakit hindi ako nare-relax kapag ang asawa ko? Unang-una diyan kapag merong maraming unresolved issues sa marriage. Hindi Ayun. na nag-uusap, mayroong problema, hindi na pag-usapan. Oo. Tapos sabi niya, ilang years na silang kasal, 13 years. So, I could imagine kung ilang years na silang hindi nag-uusap, hindi ko alam, no? Kung yan ay nag-uusap ng decade, hindi na nag-uusap ng decade. So, lahat ng kanyang nararamdaman towards the husband is hindi makalabas. Mm. Nandoon sa loob ng kanyang katawan. Okay. Ibig sabihin, So, sa kalooban na niya, parang marami ng negatibo. Hindi na yes, makita yes. yung positibo ng kanilang relasyon. Yes, kasi siyempre hindi siya mailabas, hindi ma-verbalize, hindi ma-confess, or hindi mapag-usapan na alam mo, ito yung nararamdaman ko, meron Oo. akong tampo, meron akong sama ng loob, meron akong galit, Oo. meron akong stress. So Naku. kung imagine, hindi niya ma-share ito Oo. sa tamang tao, let's say na-share niya ito sa mga kaibigan, na-share niya ito sa ibang tao, hindi pa rin yun nakakalabas, Pilo, kasi Oo. it has to, pwede siyang ilabas sa sa appropriate person, Oo. which is yung kanyang asawa. So hindi siya mare-resolve, suppress siya ng suppress. Ano Mm. ba ibig sabihin ng suppress? Tago ng emosyon, Oo. pagkukunwari, Binabaon. Hindi. binabaon, Oo. Negatibo. nililibing. Talagang negatibo yung magiging damdamin ng isang tao kapag baon ng baon. Oo. So ang katawan naman natin, Pilo, is not the temple ng pagbabaon ng emosyon. Kasi ang emosyon temporary yan eh. Oo. Pero pwede mo siyang gawing permanent kapag yan ay nilunok mo, binaon mo, tinago mo, Oo. ayaw mong sabihin, ayaw mo siyang i-share. So nandoon sa loob ng katawan, naturalmente yung katawan tumitigas. Yun ang Namamanhid. tinatawag na namamanhid. Oo. Mm-mm. Ginawang Kaya templo. 'di ba? Ginawang templo ng mga Mm. sama ng loob. Ay, nako. Wow. Oo. Yeah, so yung reaction niya towards the husband, like for example, not sharing, not talking,
ang pinaka ano diyan, pinaka-complicated kapag napunta na siya sa spiritual. Una, psychological lang muna siya, emotional. Pero pag napunta na siya sa spiritual, which is resentment and Oo. bitterness, Bitterness. ayun. Mm. Oo, ay, magandang concept. Madidefile. Madami nang madidefile niyaan. Hmm. Kasi ang paningin mo, hindi na maganda. Oo. Mapoproject mo na, makikita mo na yung issues mo doon sa husband mo. So, hindi ka na talaga masaya kasi lahat ng action niya, i-judge mo na, kita mo, walang pakialam, kita mo. So, hindi Oo, talaga talagang masaya. Mm. naghahanap talaga ng butas, eh, 'no? Ang hirap nun. Oo. Pero paano Mm-mm. mako-correct ngayon? Paano manumbalik yung dating apoy ng pag-ibig, yung nag-aalab na pag-ibig sa isang relasyon? Paano babalik yun? Okay. So, unang-una, kasi ang may issue dyan talaga dahil siya yung nagpe-presenta, no? So, kaninong puso ba ang namamanhid? Kanino ba ang katawan ang namamanhid? Ah, So, itong ating kapatid na as a wife, no? Kailangan niya ng extra support, external help sa labas, Pilo. Unang-una, kasi kung hindi siya safe na mag-open up sa husband niya, so ako, encourage ko talaga dahil namamanhid na yung katawan niya eh mag-seek na siya ng external help sa counselor, you know? ayan. Para doon niya mailabas. Pero habang nilalabas niya, nagagabayan siya. Nabibigyan Oo, siya ng gabay, paano importante niya yun. i-deal yun. Oo. Mm. Kasi or else, pag hindi niya ito nagabayan, nagpa-pile up yung issues niya, palayo siya ng palayo sa asawa Mm. niya. And may mga anak sila, Pilo. So, we don't want them na mag-separate, no? As much as Oo. possible. Oo nga, Yung eh. sabi nga ng Panginoon na kung ano yung what God has put together, let no man put Put apart. asunder. Asan Oo. So yun talaga ang kalooban ng Diyos. Pero pag pinabayaan ito, meron ng mga symptoms na naninigas na yung puso, naninigas na yung katawan. That is a good sign na humingi na ng tulong for counseling help. Para doon niya mailabas yung galit niya, doon niya makita yung accountability rin niya. Kasi, Oo. problema ng mag-asawa, parehong may ano yan Mm. accountability. Actually, sa professional counseling po, ay mayroong mga techniques tsaka methodologies na hindi ginagawa ng ordinaryong makikipag-usap ka lang sa kaibigan. Kaya maganda nga na meron kayong professional counseling, ma-benefit kayo doon sa mga methods na merong kasamang science at meron din, kapag Christian counselor ang kasama mo, merong theological implications yon. Nako, ang ganda niyan. Thank you, Ate Joy, for that. Oo, tapos Mm. aside from that, Pilo, no, hindi lang yung individual counseling sa wife, after na mahimasmasan siya, makita niya yung mga accountabilities din niya, mga Oo. responsibility at saka yung contribution niya sa problem, then maganda rin mag-go through ng marital counseling. Yan. Kasi kung hindi na sila nag-uusap, mag-asawa, maganda merong nag-mediate din, no? Oo. Merong neutral person na Mm. pareho silang mapapakinggan. Yes, Mm. oo, ayan, maganda yan. Sa mga sigalot na nangyayari sa marriage, siyempre, hindi lang kayo ang magkakasama diyan eh. Yung komunidad ng pananampalataya, yung faith-based community tumutulong din diyan. And yung mga nagme-mediate na binigyan ng skills. Yan. Mm. Counseling. Sige, Mm. marriage counseling. Nako, tandaan Mm. mga kapatid. Ayan. Yes. Ito yung ating next listener. Ang sabi niya, working na po ang mga anak ko. Close naman po talaga kami. Hanggang saan po ba ang limitasyon ng mga anak sa pakikipagbiruan sa kanyang mga magulang? Kasi nararamdaman ko kasi na parang hindi ako ginagalang ng mga anak ko at sumusobra na minsan ang biro nila. Ano bang biro ito? Parang Mm. yung pinagkatuwaan ng nanay at niloko-loko. Mm. Wag naman ganun. Eh, di Oo. ba sa Bible sabi, honor your parents? Oh, Mm. paano kaya? Sana Oo. hindi niya na detalye, pero siguro, ano ba yung nakaka-offend para sa isang magulang? Parang kapag niloko siya na parang hindi na yata tama. Naisip ko Mm. yung inutangan tapos hindi binayaran. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Ah, ah. Alam mo, Pilo, sa lengguwahe ng mga bata, no? Kasi Mm. mayroong tinatawag na generational gap ito. So, Oo. lalo na sa mga edad natin, we value so much respect, you know? Yes.
Ngayon, sa mga generation naman ngayon, they value so much openness, Mm. basta ma-share ko lang yung emosyon ko, okay Oo. na, Pero sa ating generation, you need to deliver it in a respectful way. Yes. So, so ngayon, yung mga bata, it could be isa sa mga expressions nila sa pagmamahal sa magulang, it could be in a form of joke or Oo. sense of humor. Pero sa nanay na nagbabalyo ng respeto, nasasaktan siya kasi parang sa tingin niya, hindi na ito tama. So, paano ba niya, sabi niya, saan ba hangganan? Di ba yun ang tanong niya? Very Mm. important yung open communication. Mm. Feedbacking ang tawag diyan, Pilo. Feedbacking. Feedbacking. Ano ba yung feedbacking? Like for example, alam mo anak, alam ko nagbibiro ka, alam ko lambing mo yan sa akin, alam ko that's your way of loving me, that's your way of, connecting with me. Pero anak, Oo. alam mo, ewan ko bakit. No, yun, parang ganun. Parang hindi masyadong judgmental ang dating. Alam ko pagmamahal mo yan, pero bakit kaya nasasaktan ako pag and every time nasasabi mo ito? O kaya So, ginaganon. oo, hindi kita dinajudge diyan. I'm just sharing my heart and feedbacking it kasi baka it's your way of loving me. Pero ang dating Mm. sa akin, feeling ko sarcastic. Feeling ko sa akin ay parang na ako, na disrespect. I don't know if this is your intention. So, medyo ang pag-approach Pilo sa feedbacking is yun ang tinatawag na tentative, hindi absolute. Yung bang hindi masyadong judgmental ang Oo. tono, kundi yung parang ikaw mismo hindi rin sure. Alam mo Oo. yun? Yeah. Sabi mo na, Mm. yeah, you may have the good intention of loving me, pero parang I do not know, parang Mm. ganun din. I do not know, parang ang dating sa akin, nasasaktan ako, anak, pero kini-question ko rin yung sarili ko kung ako lang ba yun Mm. or baka ikaw din, baka meron. So I'm opening this to you kasi baka, may sama ka rin ng loob sa akin na hindi mo rin nasasabi. So, let's have a talk, anak. Something Mm. like that. Yeah. Actually, maganda ma-remind tayo ng 1 Corinthians 13 tungkol sa love. Kasi sabi sa verse 4, 1 Corinthians 13 verse 4, sabi, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. Sa ibang translation, ito'y hindi magaspang. It is not rough, and it is not self-seeking, it is not easily angered. So syempre naman hinahanap naman ng mga magulang natin na pwede namang biruin ng magulang, pero pagka nakaka-dishonor na, hindi naman na maganda. Minsan may nabalitaan pa Mm-mm. nga ako, yung magulang hinihiya sa harapan ng ibang tao, pero joke lang daw yun. Ano Mm. ba yan? Huwag naman gano'n. Mm-mm. Tapos yung minsan yung Oo. aakusahan mo nanay mo pero joke lang yun. Hello, parang hindi yata gano'n Mm-mm. ang pag-ibig, hindi yata yung honorable yun, So, Mm-mm. yeah, bantay-bantay mga young people, oy, 'wag gano'n sa mga Mm-mm. magulang. Alam niyo kung Oo. paano ibig sabihin ng pag-honor, ano. So, sa mga bata naman, Pilo, no, kasi baka natatakot din silang mag-express ng kanilang issue sa magulang. Mm. So, dinadaan sa joke. So, paano naman ang mga bata mag-express sa magulang? Paano naman? Kasi, Ah, siyempre, joke-joke lang ang alam nila, sarcastic remarks, oo. or parinig. So, ito yung mga destructive way of communication, no? Itong mga ah, parinig, Mm. sarcastic remarks, or yung bato-bato sa langit, ang matamaan ay huwag magalit, Oo, So, ay ang mga oo. Mga mm-mm, mga kabataan like, sasabihin ganito, "Oh, may mga tao diyan na ganito, ganyan. Ay naku, magsitahimik kayo," mga gano'n. Pero pinaririnigan nila. oo. 'No? So, since ang mga bata, very, sila, parang in touch with their emotion, isa rin sa mga modern way of doing it, use their, cellphone, their gadget. Ma, kanina, yung nasabi mong ganito, nasaktan ako. The word ako. Hindi yung nasaktan mo ako. Mas maganda yung Oh, na hurt ako, na nalungkot ako,
tawag nito, na-embarrass ako, something like that. Kasi pag may lang inimbarrass mo ako, that is blaming. So ang nanay, mafe-feel attack. Mm-mm. So one way of confessing their emotion, Yes. is using the I statement. Para lang, alam mo yon, kasi pag hindi yun na-validate yung emosyon na yon at hindi na rin na-share, Mm-mm. lalabas nga siya sa parinig or sarcastic Sige remark nga or po. joke. Sige nga po, pa-explain po yung I statement o yung paano paano Mm-mm. ginagamit po yung I statement. Oo, maganda yung I statement. Kaya ginagamit yan, Pilo, yung I. Kasi ito ang tanong eh. Kaninong puso ang nag-feel? Sa Kaninong puso nanay ang ba? nakakaramdam? Okay. Sa nanay ba o yung anak? Siyempre, ang anak ang nakakaramdam. So ngayon, bakit sasabihin mong ginalit mo ako? Pag sinabi mong ininis mo ako. So ang ibig sabihin nun, ang puso niya ang dahilan. Which ang puso mo ngayon ang nagre-react. That's why mas maganda siya yung nagalit ako, nasaktan ako, na nalungkot ako, Oo. Magiging honest yun. na-embarrass ako. Mm. Yes. So ibig sabihin nun, nagkakaroon ng sense of ownership doon sa emotion. Oh. Tapos, with that kind of tone of voice, with that kind of message, yung nakikinig, hindi siya magiging defensive. Mm-mm. Hindi siya natak mo ako ang dahilan ng problema mo. Hindi Oo. gaganon. Kundi magkakaroon Hindi, ng compassion. oo, hindi Mm-mm. atake ang dating, hindi inaakusahan yung Yes. tao. Parang pagka Mm-mm. nagsalita ka na mula doon sa sarili mo, yun parang kumari sinabi mo, ako kasi nasaktan ako doon sa sinabi mo. Nagiging honest and transparent ka. Hindi ka na aakusahan, hindi ka na atake. Binibigay mo kung ano yung naramdaman mo, which is a very, very good Mm-mm. value. Wow. Very, Mm-mm. very good value. So, ano siya, yung medyo sa mga hindi pa sanay, medyo nakakahiya. Oo. Pero practice lang. Practice Mm. na mag-open up. Kasi, alam niyo po, pag ginagawa niyo yan, nako, nakakaginhawa, nakakaluwag ng puso yan. Even Ayun. doon sa first wife, no? Pwede naman yan sabihin din niya sa husband niya, nalulungkot ako, hindi tayo nag-uusap. Yun. Oo, Kahit yan, isang yan. liner lang yun. Oo. Oo Mm-mm. nga, mas open yung ganong pagko-communicate, yung honest na pagko-communicate. Ay, ang ganda nun. Mm-mm. Mga kaagapay, tandaan nyo. Naku, very useful. Ayan. Well, eto yung isa pa nating question from another listener. Sabi niya, may anak po akong teenager at ang asawa ko naman po ay OFW. Nahirapan po akong disiplinahin anak ko, lalo na sa luho niya kasi napagbibigyan siya masyado ng daddy niya. Ayan. Ang hirap at bigat na po sa akin kasi hindi na siya nakikinig sa akin. Please give me some advice. Ay, nako, very common to, Ate Joy. Pagka kasi Mm-mm. mas malaki, kung sino yung malaki ang pera pero malayo, syempre Mm-mm. dinadaan sa bigay, malaya na Oo. pagpaparaya ng mga kung ano yung luho ibinibigay. Siyempre, malayo ka na. Kung ikaw ay OFW, ang layo-layo mo, paano mo paparamdam yung pagmamahal? Di nadadaan na lang sa pagbibigay ng luho. Kaya lang, may drawback Oo. talaga. Eto nga, na Mm-mm. nahihirapan si wifey. Oo. Ang gagawin. Ang ang nakikita ko dito, Pilo, yung anak niya nagiging intimate sa father because Oo. merong connection sila, which is the Yes. giving. Yes. And the way there are 5 languages of love, di ba? And I do not know kung ang one of the languages nitong anak niya is the love of giving, giving and receiving gift. Kasi merong love na spending time, Mm-mm. o love kita by spending time, or love of service, or may love din na giving, Yeah. or love din na verbal affirmation and touch. So I Mm-mm. do not know kung ang anak niya mas nagbubuka sa giving, sa Mm-mm. receiving gift. I do not know kung meron silang connection doon. So Oo. ngayon, kung ang kanilang connection ng mother at saka anak is discipline, discipline, discipline. Mm-mm. Baka yung discipline without intimacy ay lalong palayo ng palayo yung anak. Oo. Kung discipline or
another reason, ang sabi niya, hindi na nakikinig sa kanya. Oo. So ngayon, dahil siya yung nakakatanda, ano kaya makinig naman siya sa anak din niya instead of disciplining muna, you know? Ah, Pwedeng, para may connection. yes, 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 yes. Oo. Maganda yun. Pakinggan muna, yes. Makinig muna siya instead na ang unahin niya disiplina, i-set aside muna yung disiplina, kundi paano ba kami maging kaibigan ng anak ko? Paano ko ba makuha yung loob niya? Yes. Paano ko siya mapakinggan? Mapakinggan niya ako. So, Oo. siyempre, kilalanin niya muna yung anak niya. So, unang-una, may gustong ma-receive. So, pwede niyang bigyan muna ng Eh, mga small things, mm. ganon. Kaya lang baka nai-insecure siya dahil kasi wala siya sa kapasidad ng tatay. Yung tatay kayang magbigay, maluho, mabigay. Siya wala. Baka ma-insecure naman siya. Paano niya mahuhuli ang loob ng isang tao na wala naman siyang, hindi niya mapantayan yung pagbibigay ng kanyang tatay. Pero ang hirap nun, So, ano? Parang so nagkokompetensya dadal sila. So dadalhin niya ngayon doon sa pakikinig, which is yun naman ang wala sa tatay, yung presence, Oo, yun, yung yung time. presence. So doon muna siya mag-spend, listening to the child, yung anak Mm-mm. niya kasi lalo na teenager yan, Oo. nagre-rebelde. So ang gusto ng anak, kaibiganin mo ako na katulad ni tatay, alam mo yon, Oo. bago ako makinig sa'yo. So doon muna niya, kasi kung focus siya sa discipline ako, yun ang magkukos ng kanilang division or doon ang bata kasi may ano na siya, may matatakbuhan na siya, may tatay Oo. siya. So, wag muna siyang kung na-insecure naman siya pilo, baga anak ko, ang mga magulang, kung instead of i-embrace yung insecurity, yung confidence na Oo. pagiging parent, na confident sila na yan ang batang yan, lumabas sa kanilang katawan at Mm-mm. kilalanin. Kasi siyempre naiiba ang kultura at saka, gawain ng mga bata. Ngayon, mga values, iba na. So, Mm. kaibiganin niya muna, Pilo. Baga, kaibiganin niya, Oo. mapakinggan niya. Hindi mo na siya magsisermon, hindi mo na siya Oo nga. kasalita ng hindi magaganda. Connection Para yung muna. bata, yes, yes, yes. Ito, example ha, example. Paano ba niya kaibiganin? Pag humiga yung bata, hihiga din siya. Pag nood yung bata, manood din siya. Kung maglalaro ng bata ng game, makikilaro din siya. Instead na i-criticize niya. Mm. Tapos, hawakan niya. O anak, or hug niya. Bango mo, na-miss kita. Mm. Mga ganang Labas, mga, labas sila. mm, Kain, labas. oo. Alam mo, anak, na-miss talaga kita. Tapos pwede naman sabihin niya, pasensya na, mataray ako sa iyo. Alam mo yon? Pasensya na, puro disiplina ang sinasabi ko sa iyo. Nakalimutan ko pala na, lumalaki ka na at ayaw mo ng ganong klaseng parenting. Gusto mo may connection tayong dalawa. Tapos tanongin niya yung anak niya, anak, paano ba ako makakonect sa iyo? Ano ba yung gusto mo na gawin ko sa iyo? Or ano ba yung ayaw mo na ginagawa ko? Alam mo yon? So that's Ah, one way of doing it. Mm-mm. aha. Okay, wow, that's a very, very wonderful advice, ate. Thank you very much, Now, pupunta ako, ito pang pamilya din, medyo mabigat, Mhm. Kung abutin tayo ng break, tutuloy natin. Pero eto sabi niya, ask ko lang po ng advice o suggestion sa inyo. Dahil ang anak ko ay buntis at nag-aaral po sila ng kanyang boyfriend. 24 years old ang anak ko at 20 yung lalaki. Malayo kasi ako kaya di masyado makapag-isip ng tamang desisyon. Single parent po ako dahil namatay na po asawa ko 5 years ago. So, pakiramdam ko kung hindi siya OFW, ibig sabihin hindi siya nakatira doon sa bahay ng kanyang anak. Ako, medyo mabigat to dahil mukhang may independent life yung anak dahil more than 18 na. 21 years old yung anak, may independent life at hindi siya kasama, malamang. So, ano kaya magandang gawin nito dahil sa kanyang, Hindi klaro yung ano bang gusto niya diyan oo, sa question niya, hindi Pilo, no? malinaw kung ano gusto niyang gawin. Mm. Pero Oo, palagay kasi ko, siguro na concerned siya doon sa anak niya dahil merong relasyon na hindi mm, akma doon sa pananampalataya at doon sa tamang paraan. Ayun. mm.
So that is the downside ng isang magulang na sa malayo kasi yung Mm-mm. influence, no? Yung pag-influence is malayo na kasi ang nag-i-influence ngayon yung boyfriend kasi siya Yeah. yung may close attachment, may close, bagay, Yeah. yan ang kanyang kapamilya ngayon. Oo, yan yung Yan ang sinasabi mo kasama ate niya. kanina eh. Yan yung sinasabi mo, may connection yung boyfriend kesa dun sa Mm-mm. malayo. Mm-mm. Oo. Mm-mm. So, ngayon, ano ba yung, hindi klaro kasi yung tinatanong niya na anong suggestion, suggestion makapag-connect sa anak niya or ipaghiwalayin niya, ano ba ang kanyang hinihingi diyan? Hindi klaro, 'di ba? Pero pwede na nating i-assume. Oo. Paano, Malamang, paano, oo. mm, Malamang gusto paano, niya yung values ng bata ay maging katulad ng values niya. Dahil hindi, sigurado lutang naman na hindi siya komportable doon sa relasyon ng kanyang anak. At malagay ko, iyon yung mm, pinakamalaking concern niya dito. Hindi niya maganap, hindi mm, niya magampanan dahil malayo, wala siya doon. At namatay na rin yung kanyang asawa. mm, Ano ba yan? mm. Oo. Yeah. Oo, no, kasi mas malapit yung kanyang daughter doon sa boyfriend na kasama. Oo. Mm-mm. Tsaka 21 years old, buntis. Alam mo yung buntis na kapag isang babaeng buntis, ngailangan niya ng karamay, Oo. kadamay, kasi Oo. hindi siya kasal, tapos Oo. nabuntis siya, tapos para siyang naagawan ng panahon dahil Oo. 21 is the time to build her career, build Oo. her future. Pero parang na-disrupt yung buhay niya dahil Oo. nabuntis siya. So ang daming turmoil sa bata, no? Meron nga akong kliyente na ganyan din na galit na galit siya sa sarili niya kasi parang naagawan daw siya ng panahon dahil nabuntis siya hindi niya Mm-mm. gusto. Accidentally na nabuntis siya, sabi niya. So nagagalit siya sa sarili niya na bakit ako parang ang buhay ko dapat sa sarili ko, focus ko Oo. sa sarili ko, pero hindi na siya makapokus dahil mayroong baby na, Oo. aalagaan. So this is the struggle of the child right now. Yeah, I Definitely. mean yung daughter niya, yung suporta doon sa kanyang misery. Baga sa mata niya ano siya, teen pregnancy, 'di ba? Sino ba naman may gustong mabuntis ng maaga, 'di ba? Kasi Mm-mm. yung future. So maraming problem yung bata, yung malungkot, sisisi sa sarili, tapos mayroon pang pagbabago sa kanyang katawan, tapos yung pagpo-provide, no? Oo. Pagkain, nutrition ng bata, finances. So, emotionally, magko-connect yan sa boyfriend at this point in time kasi yun yung kanyang support system. Yes. So, ngayon, ang nanay, ang nakita ko dyan, financially provide niya. Kung meron siyang extra, padalhan niya ng mga vitamins, Mm-mm. pagkain, you know, mag-usap sila lagi, anak, ano ang need mo bilang buntis? Instead of condemning for being buntis, instead of Oo. condemning na kundi yung needs ng buntis na anak, ano ang need mo ngayon? Magpapa-check up ka ba? Ano Oo. ba ang pangailangan mo? Kasi yan ang basic needs ngayon may dinadalang bata Oo. sa Connection sinapupunan. pa rin uli, ano? Kahit malayo siya, pwede pa rin Mm. siya makakonekta sa pagpapakita ng concern sa kanyang anak. Yes. Ah, Instead ay, na i-condemn niya na nabuntis kasi nandun na eh. oo. What can you do? Tatanggapin mo ba yan or patuloy mo siyang sisisihin? Oo. Kawawa naman yung bata na sa loob ng tiyan kasi kung Oo. ano naramdaman ng nanay, yun din naramdaman ng Dapat bata. hindi guilt trip, ano? Wag i-guilt trip. Nako, Mm-mm, bigat yun. mm-mm, Wow. mm-mm, Alam mo, Ate Joy, this is a very, very good thing. Very timely. And sana nakikinig ang mm-mm, ating kaagapay na nagpadala no ngayon. Ano? Huwag kayong mag-alala, may paraan para makakonekta. At yan, si Ate Joy, na mm-mm, ipakita sa atin yan. Pero magbabalik po mm-mm. muna tayo magkatapos ng isang break na ito dito sa Heartline Friday Night. Don't go away. We'll be right back. Please stay tuned. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang kong 3, wala nang tayo. 1, 2, 3. Umasa sa iyo, tingnan mo baby.
bibitawan na baka sakali lang di na masasaktan. Hindi nga pala naging tayo. Tagu-taguan, maliwanag naman. Pagbilang kong 3, Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap magmahal pag hindi iniwan. alam ko na to. Ang pag-ibig, kailanman ay hindi isang laro. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Nagbabalik po tayo dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito pa rin si Kuya Pilo, si Coach Philo Laharca. At syempre, kasama ko ang ating guest counselor na si Ate Joy Laberinto. Good evening, Ate Joy. And it's so very happy to see you here. Yeah, good evening muli sa ating mga tagapakinig dyan, taga-kaagapay. Yeah. Na hindi lang sa Pilipinas, but also sa ibang bansa. Ay, nakakarating tayo sa Saudi, Oman, Mm-mm. sa Canada, sa Switzerland, tsaka sa Turkey. Ay, may mga Ayan. Israeli na kasama na nakakapakinig din mula sa Israel. At we pray for Oo. Israel. Hopefully, talagang Mm-mm. mabigyan ng pagpapala yon. At kayo din ay nais namin pagpalain. Kaya ipa-plug in ko lang to, Ate Joy, yung ating PACC. Okay? Sige. Sa lahat naman nakikinig ngayon, kung kailangan nyo po ng counseling pero kulang sa budget, meron pong libreng 2 online counseling para sa inyo na binibigay ng Philippine Association for Christian Counselors. Ito po ay matatagpuan sa website na philact.org. Ulitin ko po, philact.org, ang spelling ay philacc.org. At doon sa philact.org ay mayroong appointment button. Pwede nyong gamitin yun para makapag-appointment po. Suggestion lang po namin, huwag kayong papalit-palit ng counselor para hindi naman po madadagdagan ang inyong libre. Pero kahit for 2 sessions na online, malaking bagay po yun para makatulong sa inyo. At kung nag-set po kayo appointment, huwag nyong cancel para hindi mawala yung libre. So again, it's philact.org. philacc.org. At yan po ay handog ng Philippine Association for Christian Counselors. At ang ating president ng Philippine Association for Christian Counselors, andito si Ate Joy Laberinto. Good evening, yan. Masaya tayong paglingkuran yan kasi tumataas ngayon ang mental health crisis brought about by, ang daming mga transition sa buong mundo. At gusto nating makatulong at iparating sa kanila na, hindi sila napabayaan ng Diyos. Yes, oo. Malaking bagay yung mayroong pananampalataya doon sa counseling. Kaya ito po ang inihahandog namin sa inyo, okay? Now, Ate Joy, baka may pahabol kang bate o kung meron man. Yan. Oo. So yun, ini-invite ko lang sila Pilo sa ating pakikinig dito palagi sa Heartline. Nandito naman talaga ang mga free counseling at saka pagtatanong. So yan ang gusto kong And then yung aking mga kasamahan sa Asia, ACCA, Christian Yes. Counseling Association, sila Sam Puna. Yes. Hi, hello, David Nichols, Dr. Anderson, dami nila. Yes, Dr. Anderson. Thank you very much for gracing us with your knowledge at the ACCA. Also si Doktora sa Singapore. Si Ate Yeah. I would like to greet Linda Pupod, my Yes. friend.
Ma'am Linda. Dr. Linda Bubod. Oo. Kumusta ka na? Nandito na siya sa Pilipinas. Andito na ba siya? Mm-mm. Ay, Ate Linda, Mm-mm. oy! One time, Mm-mm. mag-guest ka sa amin. Ako, so very happy to be Mm-mm. with you. Yan, ako. Ayan. At nais Mm-mm. ko rin batiin ang ating mga kasama na nakikinig din sa atin, si Rosie Fajardo Cruz, Helen Grace Tiempo, Nelia Espino, Salome Bulalay, si Leonardo Pabalan, Nanette Palencia, Nanette Naval, Leonida Tela Sacada Rubio. Hello, mga magagandang ah, umaga at gabi kung nasaan man kayo. Si Maria Kiem, Almazan, Araceli, Nicole, Soriano Edwin, Elvira Botuhan, Joanna Garcia, Manay Cristi Hopanda, Pilita Pamintuan de Castro, si Genesis John Lydia, Maria Teresa Pabulayan, Emily Sumabong, Josephine Uson, Edmond Garcia, Nympha Apostol, Lani Germar, Axonic Aviles, si Rosie Fajardo Cruz, Ruby Murillo, Elinard Batugon, Helen Grace Chempo, at naku, ang dami pa nila. Si Teresa Pabuluyan, Genesis Lydia, si Edmond Garcia, Nympha Apostol, Lani Germar, si Ruby Murillo, ah, Bagtas Dehantes, Nelia Espino, Annie Cruz, Aaron Gacho, Salome Bulalay, Efren de los Reyes, Cherry Cadelina, Ronnie Plata, Perlicidad Orquia, Gary Tansuico, Leonardo Pabalan, Adelia Baguio, Ron Agseta, Samuel Ganado, Nanette Naval, and Ate Leonida Rubio. Thank you very much. Nako, salamat sa pakikinig patuloy pa dito, no? At ngayon, Mm-mm. siyempre, Gusto open ko rin, na. gusto ko Yes, rin pali-grot yung kaibigan kong Pastor Raymond Ladao, yung wife niya, yes, Sister Didith, at saka yung isa kong kaibigan, Pastor Louie, at saka yung asawa niya, Sister Yang. yes. Regards to you. Mm-mm. Opo. At yung, speaking of pastor, gusto kong i-greet din si Pastor Raleigh Abalon. Hello, Pastor Roldan Domingo, si Pastor Mm-mm. Joey, napakalimutan ko ano apelyido niya. Cuevas? Hindi, si ano, teka. Anyway, Pastor Abante? Erwin, Mm-mm. Pastor Joey, kilala mo na kung sino ka. Isa lang naman ang kilala kong Joey Soriano, Pastor Joey Soriano, diyan Mm. sa Malabon. Yan, kapitbahay ko lang halos. Ayan. Thank you very much. Actually, hindi kapitbahay. Kabayan pala, Kamalabon yan. Yung mga ilang kalye din ang layo niya sa akin. Ayun. Mm-mm. Ayan, so thank you Gusto very ko much. ring gusto ko ring greet yung mga taga-Inspired Church, Yes. creative church na sila ngayon. Under the Pastor Nolan, Mhm. maraming mga young people diyan, mga artists, mga creative church. Oo. Wow! Oy, mga creatives, thank you Mm-mm. very much sa inyo. Kung wala Mm-mm. kayo, nako, paano yung art? Mm-mm. Ayan. Okay. Mm-mm. Ngayon, lalabas tayo sa family. Meron naman tayong question ngayon patungkol sa office. So, heto ang question ng ating listener. Sabi niya, yung office mate ko po ay my girlfriend na unbeliever. Resulting para madisiplina siya sa church nila. Pero Mhm. nag-church naman sa Christian church yung girlfriend niya. Kasalanan po ba talaga ito? At tama naman po ba na invite sa Christian church ko yung karelasyon? Teka, wow! Sa church Mm-mm. ay mayroong ka-member kapag nagka-girlfriend na non-Christian na disiplina. Aray ko. Sakit. Anyway, naku, Mm-mm. maraming Baka kontrobersya. baka mayroon pang issue diyan aside from that, Pido, Mm-mm. na hindi lang siguro na express fully Mm-mm. nung kanyang office mate, the Yan. context behind yung buong Mm-mm. sitwasyon kasi baka mayroon pa more Mm-mm. than that, hindi natin alam. Kasi nagka-counsel din naman tayo ng mga tao kahit na ba kayo ay mayroong magkaiba ng pananampalataya, ay hindi naman kayo exempted sa counseling. Pwede pa naman kayo mabigyan ng counseling. At meron din naman tayong mga na-enkwentro mga tao na nagkakaroon din naman ng pagbabago. Nag-i-improve yung relationship, nag-i-improve din yung pananampalataya sa Diyos, which is a very, very good goal in counseling also, kung yun din yung gusto nila, no? Malay ba natin, baka naman Mm-mm. gusto nila yung ganun.
no? Pero Mm-mm. medyo mabigat, siguro nabibigatan tong ating listener na disiplina yung Mm-mm. tao. At Mm-mm. hindi rin malinaw kung dapat ba talaga dalhin sa church yung non-Christian na Mm-mm. boyfriend or girlfriend. Well, Mm-mm. alam ko Parang may mga I iba-iba do not opinion din. know. Hindi ko rin alam kung Christian din itong nagtatanong sa atin Oo, na parang na-confuse siya, no? Na-confuse siya na ganun ba ka-harsh ang mga Christian community oo nga. na oo, parang yun ang gusto niyang itanong eh. Paano ako maging Christian kung ganun, kung ako papasok diyan, baka ganun din ang treatment sa akin, you know? Medyo na hindi siya from an outsider, tinitingnan niya yung sitwasyon sa loob ng church Mm. na ganito ba ka-harsh ang Christian community, very unloving, uncaring, or forceful, or masyadong diktador, parang ganon. Parang hindi niya Ah, naunawaan. oo. So, yeah. So baka ang nakita lang niya, Pilo, is the surface. Yung, Mm. yung may girlfriend na unbeliever, tapos na discipline. Pero I believe na marami pa sigurong factors behind it na hindi niya naiintindihan. Mm. Baka itong kaibigan niya, ang office mate niya, merong Mm. position sa church na, Yeah. nag-handle ng mga young people or, young adult. Tapos we do not know kasi ang alam ko, Pilo, ang mga na discipline sa loob ng church, Oo. yun ay nag-commit ng fornication, which is sex Mm. before marriage, Oo. Yan sa mga nakikita kong nadidisipline kapag ikaw ay nag-handle ng key position because you are a Mm. leader, nagbibigay ka ng modeling, tapos bilang isang leader, nag-commit ng Mm. sin, sexual immorality or sex before marriage. So Mm. normally yan yung nadidisiplina. But we do not know kung ito yung case nitong Mm. Mm. kanyang kaibigan. We do not know. So yan or another, kumukontra sa leadership, di ba? Yung, kunwari, kinonfront or napagalitan na, Mm. tapos lumaban sa pastor, lumaban sa leaders. Normally, yan din Oo. ang isa sa mga nakita kong nadidisiplina. Hindi nagpapasakop, no? Instead na Oo. mabigyan ng gabay, nagre-rebelde. So, openly sumasagot. So yan, isa din yan sa mga nakita kong nagre-rebelde. I mean, nadidisiplin. Mm. Ano pa ba, ano pa yung nakikita ko, I do not know kung Oo. sa culture ng church, baka very strict ang mga leaders na hindi sila pwede mag-equaliyok ng unbeliever. Baka Oo. meron ganong patakaran ang church na binuwag. Oo nga Hindi eh, sinunod. parang na ano, Mm-mm, may mm-mm, mga bagay na nasasagasaan pagka dating dun. Pero, I'm one of the things na I would be happy about is buti nga, dinala yung girlfriend sa church, which means opportunity mm-mm, para ma-expose sa kabutihan naman ng gospel. mm-mm, Pero sana mm-mm, naman, hindi ko alam ano. Well, somehow kung leader ka mm-mm, talaga, malaki responsibilidad mo eh. Hindi mm-mm, madali na mm-mm. maging isang leader. Kailangan minomotivate mo yung Oo. pananampalataya mo. Oo. Oo. Kasi ang isang leader sa church, meron niyang mga qualifications sa Bible, Oo. meron niyang very strict qualification. Pero kung church goer lang ito, hindi nag-handle ng position sa leader, I Mm. don't think ang church would treat that way, Oo. bilang baga ikaw ay attendees lang, pumupunta ka Oo. lang doon, wala kang leadership na ginagampanan. So I don't think the church would discipline that way. Pero Oo. sa mga leaders kasi, mataas ang qualification. Magbasahin mo yan sa Titus, sa Ayan, Timothy. sa Titus and Nako, Timothy. matindi ang qualification ng isang leader kasi you play the role of a model, nagpe-play ka ng isang liwanag, Mm. nagpe-play ka ng isang good example. Oo. So, yan, ang leader. Kaya, ang leader hindi madali din. Oo. Oo. Oo nga eh. Siguro naman sana maintindihan na ang kanilang ginagawa ay yung maibigay yung responsibilidad na binababa lang yung responsibilidad. Hindi naman siguro nire-reject. Kasi ang pangit nung pakinggan discipline eh. Baka naman ibig sabihin nun Mm-mm. eh, bigyan mo lang muna ng pagkakataon na mag-recover ka lang muna o low responsibilities lang muna dahil kasi meron namang assurance na n- nag
nag-i-improve ang pananampalataya ng isang tao. Ayun, di man Mm-mm. natin kaya, pero alam nating ang Diyos ang kumikilos sa taong yun, ano. Ay, Mm-mm. naku, mukhang miscommunication kaya. Oo, or yung isang yung observer from a distance, itong nagtatanong sa akin siya yung observer, no? Oo, So ano bang gagawin niya para ma-resolve siya diyan na baka nagkakaroon na rin siya ng takot sa church or ang oo, tingin niya sa church hindi na safe place to go with. You know, oo. pwede siyang pumunta, try niya, check it out, Attend mo na siya, baka doon nakatingin lang siya from the outside. Pero Mm. itry niyang umattend doon sa church na sinasabihan yung concern niya. Check kung ganun baka harsh ang mga tao doon, ganun baka, puntahan niya, attend siya. Mm-mm. Oo nga, oo. Para makita niya naman, meron namang aspect na hindi harsh. Pero perhaps Mm-mm. there are things that needs to be understood even better. Ano? Mm-mm. Praise Mm-mm. God, praise God. Nako, salamat. Nawa ay manaliwanagan. At kung may follow-up question kayo, sabihin niyo sa amin, ha? Okay. Mm-mm. Now, Mm-mm. ang ating next listener, sabi, ito naman. Yung sister ko ay tumanggap sa Panginoon few years ago. Pero nalaman kong may karelasyon siyang kapwa babae. Uy, lesbian. Mhm. Mhm. Kinausap ko po siya, pero di siya nakinig at tuloy pa rin ang ginagawa niya. Ano po ang magagawa ko bilang kapatid niya to go back to God? Di ako tumitigil sa pananalangin nang malaman ko ang sitwasyon. Oh, Mm. usong-uso ngayon yung Mm. mga lesbian, mga LGBTQ na Mm. relationship Mm. na ginagawa ng mga Mm. tao ngayon na parang ginagawa siyang substitute dun sa actual na relationship. Pero tingin ko like noong lumitaw yung posibilidad na yung mga tao hindi na nagpapakasal, puro live-in na lang, di naging relax, naging kumbaga sobrang liberated na patungkol sa mga relasyon na ganyan. Naku, ano nga ba magandang Mm. gawin natin? Out of concern, and Oo. we should do it out of concern, not out of Mm. condemnation. Mm. Should be out of Mm. concern. Ano, Ate Yeah. Joy? Yeah. Yung sabi niya kinausap niya. So that kind of approach is not enough, Pilo, Mm. kasi bago naman ito nagkaroon ng relasyon sa kapwa babae, matagal ding ini-struggle ng kanyang kapatid yan. Yeah. It could be maliit pa yan, mayroon na siyang ganung struggle, Mm. tapos ngayon lang niya Mm. na-discover. Maaaring may So nakita bago siyang yan. baka nakakita siya ng Mm-mm. kalupitan ng mga lalaki kaya nainis na siya. Yes. Ayaw na niya sa mga Oo. lalaki, kaya babae na lang, Oo. ganyan. Oo. Oo. So yung approach na kausapin pa lang niya para matigil, ano siya, hindi siya mababaw na approach, Hindi hindi siya hindi magandang malalim. dahilan, oo. Oo, oo. Kasi hindi ang isang tao na pumatol sa isang same-sex gender. Mm. Hindi yan basta-basta na form. Matagal yan na form. Oo, Tsaka yung tao na yan na bago pumatol, marami siya mismo. oo, Nagigilty siya, nahiya siya sa sarili niya. oo. Tapos siya mismo nag-i-struggle kung papatulan ba niya yun. In fact, na i-act out na niya yan, baga malalim na. Baga, ang tawag yan ng problema, complicated na, hindi na ganun kadali. So, yung approach ng kapatid, kausapin lang para itigil ang relationship, hindi ganun siya basta-basta mawala. Totoo yun. So, Oo. ngayon, kung mag-focus siya doon sa maling kilos ng kanyang kapatid, Mm, kokondem niya, pagalitan niya, pagpigilan niya, the more yun. The mm. more na, kasi ang nangyayari, babalik ulit doon sa influence. Sino ang mas influential doon sa kanyang kapatid? Yung Oo, girlfriend niyang kapwa babae o yung kapatid niya na galit, nagiinis, oo. nagdadabog, naiirita? Kanino siya makikinig? Yeah, dapat mas connection na naman. Yes, influence, Oo, connection with influence. mm. Kasi, naalala ko sino ba yung nagturo sa atin na how to counsel mga LGBTQ? Meron tayong speaker Si taga ano, Singapore. si, Um, what's I his name? forgot his name. Yeah, yeah. Brian. Brian Yeah, Chen, yes. yes, Yeah. Brian Chen. Ang turo niya is that when you minister to this kind of population, Mm. huwag kang mag-focus sa symptoms, Yun ang sabi niya. Huwag kang tumingin doon sa symptoms, which is, what is the symptom? Which is same-sex attraction. So yun yung symptoms. Ang sabi niya,
puntahan mo, i-minister mo dun sa kanilang emotional dryness or Mm. emotional hunger. Kasi karamihan ng LGBTQ merong pagkauhaw sa emotional connection. Yes, oo. Yun nga Mm-mm. it's a very important concern. So the church needs to Mm-mm. know how to be concerned with that kind of condition. Meron kang emotional dryness, meron kang emotional na unmet needs, and with Mm-mm. many sufferings na nag-go through yung tao na hindi niya maintindihan bakit nag-go through siya ng unfair treatments like this and like that. Umabot na sa ganung punto. Yeah, Mm-mm. concern, genuine care pa rin Mm-mm. ang dapat Mm-mm. i-extend. So yun yung turo niya, huwag kang mag-focus doon. I-win mo sila doon sa kanilang kulang. Mm. Uhaw sila sa emotional connection, uhaw sila sa friendship, uhaw sila na may nagbabalidate na Yeah. naiintindihan sila. So kung ito ay binibigay ng kanyang kaibigan na babae Oo. at walang condemnation, of course, kanino siya mayroong influence? Doon sa kaibigan niyang babae, kaysa doon sa sister na walang ginawa kundi mali ang ginagawa mo, don't do that. So, instead na maka-feel siya ng pag-ibig, kundi nakakatikim siya ng parang, ang pait naman kausap tong kapatid ko, puro condemnation, Mm. so, ang effect niya, hindi makikinig, kahit kausapin mo yan several times, hindi Mm. makikinig. Yeah. Pwede niyang tanungin, example, I'm wondering, ano yung nakukuha mo dyan sa relationship mo yan, Mm. Mm. ano yung nagugustuhan mo dyan. Instead of condemning, pwede niyang Mm. tanungin, ano bang nagustuhan mo dyan sa same-sex attraction mo, sa Mm. relationship mo sa babae, na wala sa lalaki? O, Mm. tanungin niya. O, next is, anong nai-enjoy mo the most when you are with her, Mm. Para makilala niya yung kapatid niya. Mm. Ah, ano yung kinatakutan mo ngayon how come na napunta ka diyan? Ilang years ka nang merong struggle na Mm. ganyan? Yeah. Paano yan nagsimula? Mm. Probably, we do not know kung ang babaeng ito medyo minsan, karamihan, isa sa mga dahilan Mm. ng ganyan, ng LGBTQ, na sexually abused din sila ng Yeah, same sex. oo. Mm-mm. Oo. At kaya doon din papasok yung tanong na kung itong bagay na ito, kung mako-correct yung lahat ng mga nararamdaman mo at magagawa mo yun so opposite sex, anong magiging choice mo? 'Di ba? Kasi yung mas natural talaga ang hinahanap ng lahat ng tao, eh. Yun lang, na-distort na Mm-mm. kasi ng mundo, sobra. Mm-mm. Sobrang dinistort. Mm-mm. Kaya ayan, naapektuhan tayo ng opinyon ng mundo at yun ay naging lumulutang, nagiging nangingibabaw, dominant na Mm-mm. force and influence sa atin, yung what the world does. But then when you look inside, alam mo, there's something in you which is greater. Meron talagang kagustuhang kumilos din ng maayos, tugma sa tao, tugma sa Diyos, tugma sa mga bagay na nangyayari. I Mm-mm. think they want that too, di ba? Oo. Isa sa mga nakita ko, Pilo, dyan sa mga LGBTQ population, mayroon tinatawag na gender confusion, di ba? Mm. Nako-confuse sila. Hindi ma-validate yung pagkalalaki, hindi ma-validate ang pagkababae kasi may nangyari sa kanila nung bata pa. Mm. That leads to confusion. Tapos hanggat hindi yan napag-usapan, hanggat hindi yan na validate, na recognize, at walang taong Mm. nagsabi na, ganun ba? Yun pala yung naranasan mo. Mm. Hanggat walang nakakita, nakarinig, that confusion will continually blind them. Mm. Hindi lang nakikita yon na ano ang tama, anong mali. Kasi ang intention ng doon is to really more of avoiding, Mm. avoiding from, kung let's say, mas gusto sa babae kaysa lalaki, anong meron nakakatakot sa No, lalaki? I think Mm-mm. a deeper concern there is that not the confusion but the pain. Yung Mhm. pain na kanilang naranasan that makes them lean on to something na hindi naman nila gusto din, pero Yes. yun yung parang tinanggap na nila dahil yun na yung parang resolve na possible. It's a certain thing that you have to evaluate pero hindi mo ma-evaluate dahil nasasaktan ka nga eh. Hindi mo ma, Oo. hindi mo masukat ng maigi yung damdamin na yon dahil sa sobrang sakit. Kaya kung Mhm. ano yung naandoon na
available na influence yun, yung nakukuha mo. Usually, ganun tayo mga tao. And so this is a Mm-mm. very, very important concern for the LGBTQ, ano. We're not Mm-mm. condemning LGBTQ. We are concerned because it could be a source of a real difficult source of interpreting life. Yung i-interpret mo ang buhay mo nang galing sa sakit. Pero iba pa rin pagka Mm-mm. in-interpret mo ang buhay galing dun sa nakatanggap ng biyaya, nakatanggap ng ligaya. Yan, iba pa rin. Pagka nakita mong tugma ka doon sa lumikha ng iyong pagkatao, ang iyong kasarian ay nilikha din. Pagka tugma ka doon sa taong gumawa, doon sa Diyos, pati sa mga magulang, ayun. Pero mapapansin mo talagang ang isang concern at mahirap dito is nadi-disconnect yung taong may confusion o yung taong mayroong desisyon na gano'n. Nadi-disconnect sa pamilya, sa society, sa friendship. Kaya Mm-mm. sunod-sunod at patong-patong ang mahirap na relationships. Oo, lalong na-enhance yung symptoms, lalong nag-manifest yung symptoms kasi Oh, na-reject sa pamilya, na-reject sa church, mm-mm. na-reject even sa sarili nila, na-reject din nila kasi why I'm like this, why I'm like Oh, that. I'm not normal, di ba? Eh yung iba nga, Pilo, because of their too much shame of ano yung yes. struggle nila, yung iba, dahil hindi makapag-open up, they committed suicide kasi Yeah. hiyang-hiya sila Mm. na i-open up sa family, i-open up mga sa church. Oo. So sa sobrang shame, parang tuloy-tuloy yung agony nila, Mm. tuloy-tuloy yung kanilang kabigatan na they Mm. cannot, so yung way of hiding nila is talagang i-end na lang kasi Yeah. bakit walang gamot itong nararamdaman ko? Mm. Uy, alam mo, Ate Mm. Joy, mataas ang rate ng suicide sa LGBTQ community. Yes. Mataas. Kasi because of embarrassment, shame, na sila mismo hindi lang matanggap na why they're suffering with that kind of desire, and So, that desire is still there, mm. So all the more na maging Mm-mm. concerned tayo, not condemning, but more concerned dahil Mm-mm. talagang this is not a healthy alternative lifestyle. Hindi siya maganda. Mm-mm. Nakakahira Mm-mm. talaga. At sana yung listener natin, tama yung nasabi mo. I really agree with that. Connect. Connect kayo Mm-mm. doon sa taong nag-i-struggle doon. Panigurado ko nag-i-struggle din yung kaibigan niyang na lesbian na Mm-mm. gusto rin sigurong magkaroon ng normal na spontaneous na relationship. Normal na natural relationship. Yun. So, sigurado gusto niya rin yun. Kaya kumonekta tayo para mas Mm-mm. maintindihan, unawaan sila. Tsaka yung focus niya, pag kumonekta siya, ang focus niya para hindi buwagin yung relationship. Yung sila ang mag-connect, sila ang mag-build para yung, alam mo yon, katulad ng aso, di ba, pag kumakain ng buto. Paano mo matanggal yung buto sa bibig ng aso? Bibigyan mo ng meat para iiwanan niya yung buto. Something like that. Um, Bigyan mo ng meat na relationship, and Para that ilaglag kind yung of a bato. meat. Oo nga. Oo, parang, oo, Tama. masarap kausap si ate. Every time na may problema ako, ang sarap ng kausap ni ate. Kay ate na lang ako magsusumbong kasi pagkausap ko si ate, naliliwanagan ako. Pagkausap ko si ate, tanggap ako. Kaysa hanapin niya yung isa kasi doon na lang ako kasi si ate, puro sermon. Si ate, walang ginawa, kundi i-judge ako, i-criticize ako. Ayaw ko nga kausapin yan. Doon na lang ako sa kabila. Ayun. Yeah, wow. That is beautiful. Wow, thank God. Meron tayong katulad ni Ate Joy Laberinto na nakikinig at na bibigyan tayo ng linaw tungkol dyan. Ano? Okay, probably this is our last question. Ito ang sabi ng ating listener. Yung young professional po ako, working at breadwinner ako ng family. Minsan kapag nakikita kami ng mga high school friends ko, napipressure po ako kasi sila masasabi mong mas maayos ang career kahit financially. How do you overcome the pressure po? Okay. So ang isang tao na kapag breadwinner, hindi na nakakapag barkada para ma-pressure na gumastos. Uy, alam mo, Ate Joy, totoo yan dahil minsan mayroong mga kabarkada na high-end ang lifestyle. Mm-mm. Mahirap. Pero syempre makikibagay ka at ayaw mo naman magkunwari. Ano ba magandang gawin dito sa mga taong ito?
Ayun. Oo, kasi ang issue niya is pressure, no? Yeah. Nape-pressured siya na bakit yung mga kabatsmate niya financially able at Mm. saka nabibili yung gusto. Yeah. Tapos siya, yung pera niya, yung part of her or his or her income, napupunta sa pamilya kasi breadwinner Mm. nga. So, ngayon, nakikita niya ngayon yung kawalan niya, no? Na sila, Mm. mayroong ganito, may bag na magaganda, nakakain na, nakaka-order ng masarap pag nag-reunion sila. Oo. Tapos siya, limited yung budget niya. Oo. Okay. So, ako suggestion ko lang ito kasi naging breadwinner din naman ako, Pilo, eh. Mm. Mm. Oo. Yes. Magtira para sa sarili. Kasi, yes, tumulong sa pamilya, pero yung tinatawag na the Mm. power of budgeting. You Yeah. know, yung budgeting kasi, nakaalat yan eh. Ito para kay nanay, tatay, ito para sa akin, ito para pang barkada ko. Kasi Oh. bata pa siya But, eh. Oo. paano ko yung, Mm-mm. kunwari yung budget ko para sa barkada, talagang maliit pa rin kumpara doon sa, sa O di barkada. ipunin niya. Para doon sa pag-reunion nila, yung gusto niyang kainin, makain niya. You Oo. know? For example, meron silang mag-alat siya, how much ang budget niya? 1,000, 1,500. Para pag Mm. nagkita sila, pareho silang ino-order. Alam mo yon? Mm. Uy, Oo. alam mo, So, mm, may pinsan ako. Talagang, hindi siya mayaman talaga, as in salat na salat talaga. Pero one time, binisita siya ng mga barkada niya na mga mayayaman na ngayon. Tapos, dinadala na siya kung saan-saan. Tokyo, Bangkok, Egypt, France. Yan, nakaka-travel siya. Ni isa sa amin, wala naka-travel na gano'n, pero siya nakakapunta. Grabe. Dahil kasi, she's been a very good friend. I think, those are good friends. Hindi ka ginajudge. And talagang dinala ka. Yung mm, pinasan yung gastos mo para sa kanila. So that enjoy dahil friendship eh. Ang tawag nila mm, doon sa mm. sarili nila, mga Care Bears. Yan. Ganon. Oo. Okay, based on yan sa kwento, Pilo, another thing na pwede niyang gawin, maging honest at transparent. Yeah. Pwede niyang sabihin na, guys, kayo, marami kayong pera kasi wala kayong pinapasuso, pinapakain, pinapadede. Ako, meron akong magulang na inaalagaan. So, Oo. limited lang ang budget ko. Pwede rin niyang Mm. sabihin ng gano'n na, kung pupunta kayo dyan sa restaurant, ang budget ko ganito lang. Yeah. Kasi part of my income napupunta sa aking magulang. So with that honesty, yun papasok ngayon yung mga good Samaritan like your pinsan, no? Na Mm. sige, treat ka namin. O sige, magkano ba yung kulang? Dadagdagan by being honest. Hindi naman dahil nagmamalimos ka, hindi naman dahil nagiging totoo lang na ito lang yung budget ko. Pwede rin ganon, no? Pangatlo, huwag i-compare kasi magkaiba Yeah. ng sitwasyon, Pilo. Pag Mm. kinompare niya, ay nako, the comparing itself, yan ang magkukos ng pressure. Na Yeah. buti pa Oo. sila, may ganito, ako wala. Mm. Buti pa sila, may bless ang magulang nila. Mm. Magulang ko, mahirap. Mm. Nako, nadja-judge mo pa yung magulang mo. Oo So, nga. Actually, asa, Ate Joy, mm-mm, merong mga, talaga namang kapag ikaw ay kumita, gagastusin mo yon kung ano man yung kinita mo. Alam mang gagawin mong pan-display yung kinita mo, di ba? Hindi naman. Pero mm-mm, definitely, ang bawat gastos natin, merong good expense. At kapag good expense, ibig sabihin, mabuti nga at meron kang ginagastosan na ganito. Dahil sa mabuti na pupunta yun. Hindi ka lang nagkaroon ng pera. Mabuti yung pinatunguhan ng iyong ginastos, which is something very good. Sa makatuwid, mm-mm, kumpara doon sa taong ang daming ipon at nakatenga lang yung ipon mo doon pero hindi mo naman nagagamit sa kabutihan, andyan lang, yumayaman ka ng yumayaman sa pera, kailan ka naman yayaman sa kabutihan. Pero yung taong mm-mm. tumutulong sa kanyang kapwa, ayun, mayaman na sa kabutihan at madadala niya yun sa langit. Ayan. Amen. Oo. Amen to that. Amen to that. So, again, no, huwag kalimutan ang sarili kasi binless ka ni Lord Yes. para i-bless ang magulang, pero at the same time, i-bless mo rin yung sarili. Tawag natin yan self-care, you know? Self-care. Ah, Yan. meron din siyang self-care para ma-enjoy naman niya yung the fruit of his or her labor. Kasi yun Yeah. naman ang gusto ni Lord eh, na yung bawat bawat prutas ng ating sweat or yung Mm. pawis ay ikaw din ay mag-enjoy dun sa income mo. Yeah. Mm-mm. Wow, beautiful. At nako, Ate Joy, i-bless natin ang ating mga listeners. So,
asking you to go and please pray for our listeners right now. And may God be right there with them. Ma-feel nila ang Panginoon sa kanila. Go ahead, please. Okay. Okay, Lord, tinataas ko po, Lord, yung aming listener na mayroong problem sa kanyang asawa. I pray na makahanap siya ng counselor, oh God. Ganon din po, Lord, yung anak niya, yung siya nasa malayo na ang anak niya may buntis, Panginoon, Lord, I pray na bigyan mo po siya ng compassion and forgiveness doon sa kanyang anak, Lord, oh God. At yung nanay na may tampo sa kanyang anak dahil sa sobrang masasakit na pananalita or joke, I pray na bigyan mo po siya, Lord, ng courage and honesty na masabi niya ang tunay niyang nararamdaman. I also pray for a sister na merong daladalang kabigatan doon sa kanyang kapatid na babae na merong same-sex attraction. Lord, I pray, bigyan mo po siya ng creativity how to connect with her sister, Panginoon. Ganon din po, Lord, yung isang office mate, Panginoon, na nakikita niya, nasasaktan siya para sa kanyang kaibigan, Panginoon. Lord, I pray na makilala ka niya, Lord of God, na mabuti kang Diyos, na ikaw ay hindi condemning Diyos, kundi ikaw ay saving God, holy God, Panginoon. Ganon din po, Lord, yung isang professional na nagtatrabaho, Lord, I pray na magkaroon siya ng joy of providing the needs of of her or his family. At the same time, Panginoon, ma-enjoy niya yung fruit of his or her labor, Panginoon. Lord, salamat din po, Lord o God, doon sa isang nanay, Panginoon, na ang anak niya hindi na nakikinig sa kanya. Lord, I pray na instead na mag-focus siya sa discipline, I pray, Lord, na mahal niya ang kanyang anak. Mahalin niya ito dahil walang tatay, nasa malayo, at siya na lang ang naiiwan. And I pray doon, Lord, sa mga nakikinig around the globe, not just in the Philippines. Lord, kung sila man ay malungkot, sila man ay nangangailangan ng kausap, Lord, open the doors of opportunity for them na meron silang counselor, meron silang mahingahan, meron silang masandalan. And that is you, Panginoon, na makausap kanila, ma-feel nila ang iyong presensya, Lord. Open their eyes, open their hearts, Panginoon, na makita kanila that you are alive and wonderful and almighty God. And we claim this in Jesus' name. Amen. In Jesus' name we pray. Thank you, Ate Joy. That was a very inspiration. Nakaka-touch. Grabe. I love it. Ay, alam mo pala, Ate Joy, baka meron mga gustong magpa-counsel sa'yo or mag-join sa inyong healing life. Heal for Life, I think. And yeah, this is a chance. Go ahead, please tell them kung paano kayo makontak and yun. Kontakin nyo ako sa aking assistant kay Teresa, 0928-908-0062. Kasi the reason why binibigay ko yung cellphone ng aking assistant kasi palagi akong umaakit sa bundok. Minsan nawawalan ako ng signal doon. And yun yung if you want a counseling, you want to join the Heal for Life Healing Week, or you want to inquire also PACC, baka gusto nila mag-partner sa PACC Pilo, pwede rin. Kay Teresa, nauutusan din natin yan si Teresa sa PACC. Okay. Well, that's beautiful. Thank you. All right, para doon sa mga kaagapay natin na interesadong umattend ng Heal for Life ni Ate Joy, yon, talagin niyo si Teresa sa 0928-908-0062. Pwede rin for counseling and pwede rin for inquiry on Philippine Association for Christian Counselors. Yan. At sana nga nawa, marami tayong matrain ng mga pastor sa larangan ng mental health, sa larangan ng theological and integrated with psychology yung mga bagay na ating kinakaganapan ngayon. Well, Ate Joy, thank you very much for being here with us. Blessings to you. Magpapala sa iyo, Ate Joy. Yeah, it's my pleasure to be here. Masarap maging partner sa FEBC. Isa na yan mag-partner tayo, no? PACC and FEBC and partner with you. Dami natin kasi yun naman ang nais ni Lord, magtulungan. Yes. Okay. Yeah. Yeah, God bless you, Ate Joy. God bless you. Thank you, Pilo. Thank you for inviting me here. It's a pleasure to serve. Amen. Well, isa na namang mapagpalang gabi at salamat Ate Joy Laverinto na napanulakan niyo ang aming invitasyon. Thank you very much for you and blessings to you and your family, si Kuya Bong.
kami natutuwa na naging guest ka namin. And mga kaagapay, gusto ko lang din patuloy na batiin ang mga nakikinig sa atin ngayon. Patuloy na yung mga kasama ko sa Back to the Bible, sa Christian Medical Specialist, si Dr. Ken Villanueva, ang ating cardiologist, Dr. Mirna Ngo, ang nephrologist natin, si Dr. Carmela Encarnacion sa Psychiatry, Ate Maria Luisa Aku ng OB-GYN, Dr. Bernie Di Macali sa ENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, si Dr. Abby Del Mundo at Dr. Jade Del Mundo, mga ophthalmologist natin, si Dr. Cynthia Del Mundo, optometrist, si Dr. Geraldine Emperador, dermatologist, Dr. Love Del Mundo, ophthalmologist din, si Ate Shirley Tomas, Dr. Shirley Tomas sa pediatrics, si Dr. Cynthia Fabregas, who is a diabetologist, at si Dr. Dong Fabregas, ang general surgeon natin. Makasama natin dyan sa CMS, si Ate Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Nako, thank you very much sa mga assistants ninyo. At patuloy po tayong binibiyan, pinagpapala dahil ang mga serbisyo po ninyo ay naandyan talaga sa larangan ng medisina. At sa biyaya ng Panginoon, tayo ay nagpapatuloy na nakakatulong sa mga kapwa natin. Thank you sa mga kasama sa Back to the Bible. Kuya Ken Guillermo also, tsaka Ate Benny Guillermo, hello there. Ayan. And so, kung meron kayong mga concerns at gusto nyo ng face-to-face na counseling, ako po ay nagko-conduct ng face-to-face counseling for marriage, for individuals, for conflicts, anything at all, doon sa Back to the Bible po. Diyan sa West Avenue, malapit sa SM North. Alam niyo yun. Pagka tinanong Back to the Bible, alam ng mga tao na naroroon yun. Malapit lang ho sa kanto ng EDSA along West Avenue. Ayan. Mga kapatid and mga kaagapay, itong ating episode ngayon ay mayroong isang bagay na lumulutang, nangingibabaw na konsepto. At yun yung konsepto ng connection. Pakikipag-connecta, pakikipag-ugnay sa iyong kapwa. Bago mangyari ang pagkondena, bago mangyari ang pagiging galit o pagtatanim ng galit, bago mauna yung sama ng loob, kailangan matutunang kumonekta sa iyong kapwa. Ito rin naman ang ginawa ng Diyos. Ang Diyos, kung matatandaan ninyo, kahit na mayroong atraso sila Dan at Eva, ang Diyos ay kumonekta sa kanyang mga anak. Kahit na ba pwede niyang hagilapin o ibisto si Adan at Eva dahil nagtago sila nung kanilang kinain yung prutas ng from the tree of knowledge of good and evil. So, when God wanted to connect with Adam and Eve, He did it in such a way na He made Himself available, trusting na hindi niya ini-invade yung privacy ng ni Adan at Eva. Alam niya na sila ay nagtatago pero hindi niya ipinakita na parang ibinisto na niya sila. Antimano, ang ginawa niya, pinaramdam niya na pwede siyang naglalakad lang doon at hindi sila nakikita. Bagamat alam na niya, pero hindi siya nag-invade ng privacy ng isang tao. Katulad din ng ating episode ngayon. May mga tao tayong na concerned tayo. Nais nating makaabot. At hindi natin pinanghihimasukan ng buhay nila sa pamamagitan ng pagkondena. Hindi natin ginagawang issue ang kanilang mga ginawa, antimano. Kundi ang una natin ginagawa dapat talaga ay makipagkonekta, maging kaugnay, maging parte ng buhay nila. At kapag naging parte ka ng buhay nila, mas madaling pag-usapan yung mga bagay na maselan na topic. And ito yung mga bagay na dapat nating unawain dahil maski naman si Kristo, hindi naman niya basta bigla na lang sinabihan yung babae na nasa Woman at the Well sa John chapter 4 na kung saan yung babae kahit na mayroon siyang kinakasamang hindi niya asawa ay hindi naman niya kinundo na antimano. Antimano ang ginawa niya, binigyan niya ng pagkakataon na maipakita yung kanyang pagiging tao at kinonsidera niya yung tao na kaibig-ibig pa rin. Maski naman yung adulterous woman na ipinakita ng mga Pariseo, hindi naman niya antimano sinabi na yung babae yun ay talagang dapat parusahan. Ang sinabi niya, yung mga taong dapat magparusa ay yung mga banal.
yung mga walang kasalanan. Kaya isa-isang nagsialisan yung mga Pariseo tsaka yung mga naroroon na gusto siyang batuhin. Gustong batuhin yung babae na nahuling nag-adulterer. So you can find many possible and practical ways when God actually forsook the anger, and what he did first is connect, understood a person, saw what was the need of that person, and then later, he made the corrections that were necessary. Ganun yung ginawa niya doon sa adulterous woman. Nung tinanong ng babae, tinanong ni Kristo yung babae, nasaan na yung mga magsisibato sa'yo? Ang sabi niya, wala na po. Okay. Ako rin, hindi kita babatuhin, hindi rin kita kukundinahin. Pero go and sin no more. Yeah. To many of you right now, you probably have a certain difficulty with believing in God. Maaaring andun kayo sa punto na nahihirapan kayo maniwala sa Panginoon dahil kasi mayroong mga issues na hindi nasagot, o may mga issues kayo between you and God na meron ka mga tampo o hinanakit o sama ng loob. Maaaring may mga bagay na hindi mo lubos maisip kung paano naganap. Pero andun yung kakayahan natin kumonekta sa Diyos. Bago natin sabihin ng Diyos ay mayroong kasamaan, bago mo sabihin ang Diyos ay hindi naging tama sa kanyang desisyon, hinay-hinay lang muna. Baka naman kasi hindi mo pa lubos na naiisip yung kabutihan na nasa utak niya. At kung may pagkakataong maipaliwanag niya yon, inaantay niya dahil gusto niyang may makinig dun sa pananaw na kanyang ginagawa para makita kung ano yung kanyang naiisip at kung ano yung talino, ano yung wisdom. What's the wisdom behind all those things that happened in your life? What could he be thinking about? What could he be planning about that? And what is good about God? So you gotta go and consider. Bigyan nyo ng pagkonsidera. Baka naman may mabuting bagay tungkol sa Diyos na hindi mo dapat tanggalin at magiging sanhi o magiging paraan upang mas lubos mong maintindihan siya. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, gusto ko na maunawaan yung katangian mo, maunawaan yung plano mo sa akin. Kasi ako rin mismo ay nalilito, naguguluhan kung bakit ganito nangyayari sa buhay ko. Pero baka naman meron kang matalinong paraan, baka naman meron kang mabuting ending sa lahat ng ito. Dahil naniniwala akong ikaw ay Diyos na mabuti. At pwede kang makipag-ugnay sa akin. Pwede kong makikonekta sa iyo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sana po naibigan nyo ang ating episode ngayon. At kung meron kayong mga katanungan, follow-up questions, sabihin nyo sa amin para madali naming mabigyan ng linaw kung ano yung mga kailangan pang iliwanagin dito. And we are very happy that you continually give your messages. And kung sakasakaling kung gusto nyo mag-support sa FEBC, punta lang po kayo sa febc.philippines/donate. Okay? Check po kayo doon para may pagkakataon pong i-bless nyo ang ating ministry. At nawa, makarating ito sa lahat ng ating mga kababayan, maski sa ibang bansa. At salamat sa inyo na nakikinig even from Canada, from Florida, from US, from other places in the world, UAE, Saudi Arabia, Australia. Oh, those friends of ours. Thank you very much. At syempre, gusto ko rin pasalamatan ang mga kagapay natin sa broadcast. Sa Bukawi Transmitter site, sila Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Syempre, sila engineer on duty, sila Chris Molina at JB Taba. Kuya JB Taba, kailan ang kasal na? Ha? Oh. At salamat kay Kayla Escalante na ang ating PA. Ayan. Ate Kayla, yeah, ito na yung taon mo. Okay. Well, thank you very much for all of your goodness and for all the kindness that we have received. Dito pa rin sa 702 DZAS, kung saan nakikinig kayo sa Heartline. At tuloy-tuloy pa rin po ang Heartline mula Lunes hanggang Biyernes from 9:30 p.m. until 11 o'clock p.m. Monday to Friday. At ito po si Kuya Pilo ay kasama ninyo dito sa Heartline Friday Night.
At magkita po tayo muli next time. God bless to all of you. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas at patuloy na naglilingkod dito sa pangalan ni Jesus sa kanyang pagkilos dito sa 702 DZAS. Good evening sa inyo lahat and happy weekend!